crush the live selling that happened here last June 4. The way it happened, the way it was handled, the statements being made. Gusto ko lang talagang pumunta dito, hindi naman po ako invited doon sa conference nila na yon. I waited for today's hearing to confront the resourceful persons they presented. Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yun po talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta. Una, sino ba itong 18 kargador ng mga maleta? Saan ba sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na mabibigat na paratang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat ba sila paniwalaan. Kasi simulang-simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilinlang na agad. Yung bansag na 18 Marines sa isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, iba po ang respeto ng mga tao. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. At mahigit kalahati sa kanila ay discharged without honors or dishonorably discharged from service for various offenses. Ibig sabihin, palpak sila. Tulad ng pagiging AWOL o absent without leave. Why is this information very important? Because for people to believe their allegations, it must come from a credible and reliable source. And so, the people using them portray them as heroes. God damn. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, bayani daw po sila. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Na itong 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years, at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya at ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs. At dito papasok ang Pangulo kong punto. Hindi lang po ang kredibilidad ng 18 kargador ang kaduda-duda. Ang mismong testimonya nila ay nakakapagtaka. Lumabas na po ang ilan sa mga ito sa balita, pero pasadahan lang po natin. Let me show some video clips of the hearing. Video 1. Si Father Flavi ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Isang sobre yun, sir. Anong lugar po yun? Sa Mindanao Ab, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada. Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pari? Kasi, sir, hindi ko ano, sir, kung pang ano nila yun, sir, eh. Basta nagdala na kami ng pera, sir. Tapos doon sa 33... Maleta din ba dinala mo? Isang sobre, sir. Tapos doon, sir, sa 33 Clemente. Baka naman sulat lang pinadala Hindi, sa sir, pera, sir. Kita ko mismo, sir, eh. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang maleta. Kanino? Kay Father Flavi, binuhat ko papunta sa sakyan niya. Tapos yung suot niya, sir, itim na pangpare. Sagot naman ni Diocese of Cubao Bishop Elias Ayuban Jr., there is no church entrusted to the Society of the Divine Word on Mindanao Avenue or anywhere in its vicinity. Pangalawa, iPhone time travel. 2024 pa lang, wala pang iPhone 616e noong 2024. Pumutok yung flood control po, 2024. Nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Ano po? Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita. Yung lahat ng cellphone po namin, ibibigay po sa kanila. Sa anong dahilan? Papalitan po ng mga bago po, iPhone po. Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16.
So papalitan nila ng mas maganda. Yes, Your Honor. Alam ninyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yon. Kasi nandun yung mga picture namin, Your Anong klase ng cellphone para ma-record? iPhone 16e, 128 GB. Nang i-check ng News 5 sa mismong website ng Apple, lumalabas na February 21, 2025 ang pre-order na naturang model na sinasabi ng Bagman sa hearing. Pangatlo, pinili na impormasyon. Ano ang nangyari sa pagpapalabas ng katotohanan? Kung pinipili lang nila kung sino ang ilalabas. Malinaw ang detalye nila sa una nilang affidavit tungkol sa mga maletang dinala sa ilan naming kasamahan dito na may address pa. Pero bakit parang mirakulo na naglaho ang naratibo tungkol dito? Sa original affidavit nung mga dating sundalo, nandun din si Senator Loren daw at saka yung magkapatid na Villar. Ngayon ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. Pangapat, aking pinasilip ang lugar na yon sa Makati. Video 4, money changing. Nag-advise po si boss, magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta doon sa Makati po. Sa, Bibili kayo ng US dollar. Yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Per Bank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. Aking pong pinasilip ang lugar na yun sa Makati at walang record ng money changer sa Pearl Bank Building. Dapat po makumpirma ito. At syempre, nandyan din po ang mga kadudadudang testimonya nila laban kay Senator Soto na pinabulaanan niya na dahil nga matagal ng patay ang sinasabi nilang si E.A. Mark or Executive Assistant Mark. At ang pangbawi nila ng aligasyon tungkol kay Representative Laila de Lima na noong mga panahon na yun ay hindi pa kongresista at nakakulong pa. At sabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya, ang isang letrato ay delivery na nangyari nung panahon ni Speaker Lord Velasco pa. And so I come to my third point because it seems that some of the information from these 18 porters or cargador are fed. They have a hard time telling their story on their own. Kung papanoorin mo ang live selling nila noong Huwebes, hirap silang ikwento ang kanilang naratibo. Nagsalita na itong si Senator Rapi Tulfo dito sa tinatawag na 18 Marines ng mga DDS, mga kababayan. Ang sabi ni Rapi Tulfo, hindi daw dapat tawaging 18 Marines. Hindi raw dapat tawaging bayani. Ang dapat daw tawag dito, ang tawag po ni Senator Rapi Tulfo ay 18 kargador, mga kababayan. Itong mga bagman ni Saldico, mga kababayan, na isa-isang pinuna ni Senator Rapi Tulfo, tulad na lang yung nagsasabi doon sa binigyan sila ng iPhone. Yun po sa pagsisiyasat. Yung pong iPhone 16, mga kababayan, ay February 2025 pala nilabas, mga kababayan. Ano yung hawak nilang iPhone 16 made in China. At 2024 meron na sila, mga kababayan. Ay itong mga 18 kargador, sabi nga ni Rapi Tulfo, ayun bang sinasabit din si Loren Legarda, mga kababayan, ay ngayon ay binawi na. Sabi ni Attorney Baligod, mga kababayan, nagkamali lang daw itong dalawang kargador ni Saldico, mga kababayan. Ang galing, ano po. Pwede pala yung gano'n. Sa unang apidabit nila, sa pangalawang apidabit, nagkamali lang daw po sila. Itong mga banat nitong 18 kargador, pinuna rin ni Rapi Tulfo yung
private, yung assistant ni Soto. Matagal na palang dead ball yun. Sinasama pa nila. Si Senator Villar, medyo nililis na rin nilang konti ngayon pero hindi pa rin nila binabawi. Kasi kinakabahan sila mga kababayan, hindi nagsasalita itong mga Villar, baka biglang bumaligtad. Kumampiron sa majority, kila Gatchal yan. Etong si Loren Legarda, kung yung nakikita sa social media, pinaninindigan siya na siya pa rin ang Senate President pro tempore. Kaya siguro niligtas siya ng mga ni Attorney Baligod, mga kababayan. Ang dapat na lang umarap sa Blue Ribbon Committee, mga kababayan, dapat si Baligod na lang tsaka si Marcoleta. Sila rin na nagsasalita Sila rin yung pag tinatanong yung mga 18 Marites, mga kababayan, si Baligod lang yung nagsasalita, sumasagot. Tapos susundan ni Marcoleta. Anak, teteng, okay. Abangan, ay nag-live pa pala yan, Nagpakita sa Senado ang mga hinayupak. Pumunta sa opisina ni Robin, tapos nung nag-live. Ito naman si Robin Padilla, pagkatapos may dinilit na live. Okay mga kabayan, abangan uli natin itong mga susunod na gagawin, nung mga kaguluhan na gaganap dyan sa Senado. Anong ginagawa niya sa Senado? Sinasayang yung pera ng bayan. Isa lang yung pinupunto nyo. Ang punto niyan, ang pinakatoktok niyan, ituturo si BBM. Isa lang naman target ng mga hinayupak na yan, mga kababayan. Gusto nilang mapatalisik si BBM at ipo ang kanilang PP Sara Duterte bilang presidente. Kaya nililindol kayo Okay mga kababayan, ang bangan po natin ang kahindik-hindik, katawa-tawa. Palaging live ni SP Pokemon yan, mga kababayan.